Sa video ngayon, inilalantad natin ang isang nakakagulat na tunay na kwento ng krimen mula sa Oregon na mag-iwan sa inyo ng pagkabigla. Noong Hulyo 26, 2016 na, dalawang detektib ang pumunta sa isang lugar sa tabi ng Highway 126 sa Oregon para mag-imbestiga sa isang bagay. Batay sa tip mula sa isang suspect na nakakulong, pumunta sila sa isang landmark mailbox na may numero 18,700. Natuklasan ng pulisya ang katawan ng isang babae na 20 talampakan mula sa kalsada, sa ilalim ng matarik na slope sa tabi ng daan. Ang paraan ng pagkakahiga niya at ang lugar kung saan siya natagpuan ay hindi akma sa simpleng aksidente. May mga marka ng pagkakaladkad na may dugo sa mga bato sa ilalim ng katawan. May malinaw na palatandaan na ang katawan ay inilipat pagkatapos masugatan. Ipinakita ng autopsy na namatay siya dahil sa marahas na gawain at walang palatandaan na kusang narating niya ang lugar na yon. Bago tayo pumasok sa buong kwento, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang totoong kwento ng krimen tulad nito. At huwag kalimutang i-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng update dahil ang mga kaso na ating tinatalakay ay nagpapakita ng pinakamadilim na bahagi ng pag-ugali ng tao at ang mga investigasyon na nagdadala ng katotohanan sa liwanag. Gusto ko rin malaman kung saan kayo nanonood. Kaya mag-comment at sabihin nyo kung anong bansa kayo nanonood. Palaging nakakamangha makita kung gaano kalayo ang paglalakbay ng mga kwentong ito at kung ilang tao sa buong mundo ang sumasali sa komunidad na ito ng kamalayan at curiosity. Sige, simulan na natin. Upang maunawaan natin kung gaano kalubha ang nangyari, kailangan nating alalahanin kung sino ang babaeng natagpuan sa tabi ng kalsada. Ipinanganak siya sa Bend, Oregon noong Marso 2, 1973. At ang pangalan niya ay Kaylee Ann Sawyer. Ang pamilya nila ay sobrang malapit. Lumaki siya kasama ang kanyang mga magulang na sina Jamie at Julie, ang kanilang mga bagong partner, at 4 na nakababatang lalaki. Si Kaylee lang ang babae. Madalas sabihin ng kanyang mga kaibigan at pamilya kung gaano kahusay siyang magsama-sama ng mga tao. Ang natural na kapaligiran ng Bend ay nagbigay ng paraan ng pamumuhay na perpekto para kay Kaylee. Mahilig siyang maging abala at gumugol ng maraming oras sa labas. Ang mga paborito niyang gawin ay photography, painting, at pagbabasa. Ang kanyang pagmamahal sa mga libro at pagpunta sa library ay nagpapakita kung gaano siya sabik na matuto at lumago. Pagkatapos ng high school, nagtrabaho si Kaylee bilang dental assistant sa Aubrey Dental. Madalas sabihin ng kanyang mga kasamahan sa trabaho kung gaano siya natural na makipag-ugnayan sa mga customer at panatilihin ang opisina na friendly at professional. Nagtrabaho siya ng full-time at nag-aaral sa Central Oregon Community College habang pinangangasiwaan din ang kanyang mga tungkulin bilang estudyante at miyembro ng medical team. Sa kanyang personal na buhay, masaya at malalim na umiibig si Kaylee sa isang binatang nagngangalang Cameron. Malapit silang nakatira sa isa't isa sa campus at madalas gumugol ng oras sa pamilya at kaibigan ng isa't isa. Sa lahat ng kanilang ginagawa, tinutulungan nila ang isa't isa. Sa puntong iyon ng kanyang buhay, walang panlabas na palatandaan ng stress o problema na maaaring magpahiwatig sa darating. Mukhang isang batang babae na may malinaw na layunin ang dahan-dahan, ngunit tiyak na nagtatayo ng kanyang kinabukasan, balanse ang trabaho, paaralan, at relasyon sa paraang maayos at puno ng pangako. Isang malaking pagbabago ang nangyari noong Sabado ng gabi, Hulyo 23, 2016 na. Noong gabing iyon, pumunta si Kaylee sa isang bachelorette party sa downtown Bend kasama ang ilang kaibigan. Simple ang plano, pumunta sa ilang bar, makinig ng musika, at magsaya sa isa't isa. Dumating si Kaylee ng kaunti na huli kaysa sa lahat, pero mabilis siyang sumayaw, makipag-usap, at sumali sa masayang mood. Habang tumatagal ang gabi, umuwi na ang ilang miyembro ng grupo, pero si Kaylee at isa pang babae ay hindi pa handang umuwi. Pumunta sila sa ibang bar. Doon nangyari ang isang mahalagang bagay na nagbigay daan sa lahat ng sumunod. Sumayaw si Kaylee sa isang lalaking hindi niya kilala. Sa bar, nakita ito ng isang kaibigan ni Cameron at mabilis na sinabi sa kanya. Dumating si Cameron halos agad. Una ay kalmado ang kanilang usapan, pero nagbago ito sa daan pauwi. May usapan tungkol sa nangyari na naging away. Madalas silang mag-away, pero sa pagkakataong ito ay mas malakas ang kanilang damdamin kaysa karaniwan. Nagpatuloy sila sa pag-uusap nang makarating sa parking lot sa labas ng kanilang apartment.
Sinabi ni Cameron sa kanya na magpalamig muna sandali bago pumasok. Bumaba si Kylie sa kotse at naglakad palayo. Sanay siyang maglakad kapag galit siya. Ginagawa niya ito para linawin ang isip. Bumalik si Cameron sa kanilang apartment, alam na babalik siya agad. Pero lumipas ang oras at hindi siya bumalik. Nagpadala siya ng huling mensahe na nagsasabing, "Paalam." Phone off. Tunay ba na ipinapakita ng mensahe na yon ang kanyang nararamdaman? O galit lang sa init ng sandali? Ang sagot sa tanong na iyan ay malapit nang maging isa sa pinakamahalagang bahagi sa pag-alam kung ano ang nangyari pagkatapos. Pagkatapos ng huling mensahe ni Kylie, walang kontak pa sa kanya. Nagsimulang hanapin siya ni Cameron ng mag-isa noong madaling araw ng Hulyo 24, 2016 na. Habang lumalaki ang kanyang nerbiyos sa katahimikan, nilibot niya ang ilang kalapit na kalye, tiningnan ang paligid ng kanilang apartment, at binakbakan ang mga ruta na karaniwang dinadaanan ni Kylie kapag kailangan niya ng space. Tinanong din niya ang mga kaibigan niya, pero mula nang umalis siya, walang nakakita o nakarinig sa kanya. Habang lumilipas ang oras at hindi siya nakikita, tinawagan ni Cameron ang kanyang pamilya. Naisip nila na sobrang kakaiba ang biglaang pagkawala na walang dahilan. Lagi raw sinasabi ni Kylie kung saan siya pupunta. Sigurado kang hindi siya basta nawala. Lalong lumaki ang pag-aalala nang hindi siya pumasok sa trabaho sa Aubrey Dental ng tanghali. Ang ugali niya ay hindi kailanman absent sa trabaho nang walang paunang abiso. Pinatunayan ng pagkawala na yon ang iniisip na ng lahat. Hindi lang ito away ng dalawang tao. May mas malala na nangyayari. Sa una, ang pagsubok na hanapin ang kanyang phone ay lalong nagdagdag ng kalituhan. Ang location data ay nagpadala sa kanila sa iba't ibang direksyon. Sa isang punto, dinala sila sa Eagle Crest area, pero sa ibang oras ay sa mga lugar na walang kaugnayan sa kilalang routine ni Kylie. Ang mga maling lead na ito ay nagpawala sa kanyang pamilya at sa unang grupo na tumulong sa paghahanap. Nang mag-report ang pulisya ng nawawalang tao, nagsimula silang mag-imbestiga sa iba't ibang posibilidad. Isa rito ay ang posibleng papel ni Cameron. Karaniwan ang unang ginagawa ng pulisya sa ganitong kaso, lalo na kapag ang malapit sa tao ang huling nakakita sa kanya noong gabing iyon, maingat na sinuri ang kanyang mga gawain at alibi. Kahit ang pamilya ni Kylie ay hindi makasigurado na imposible ito, bagaman sigurado sila na ang kanilang relasyon ay hindi kailanman naging suspicious. Mahalagang malaman na ang pagdududa ay madalas dulot ng kakulangan ng sapat na katotohanan sa maagang yugto ng mga pag-aaral na tulad nito. Hindi palagi dahil may matibay na ebidensya. Habang nag-ipon ang pulisya ng unang impormasyon, nanatiling malawak ang paghahanap. Mahirap matukoy kung saan pupunta dahil walang malakas na lead o nakumpirmang sighting. Hindi malinaw kung ano ang kaso, at walang nakakaalam kung gaano kalayo ang kailangang lakbayin, parehong pisikal at mental, para malaman ang totoong nangyari noong gabing iyon. Pagkatapos nito, biglang nagbago ang takbo ng malupit. Isang babae ang pumasok sa Redmond Police Department noong umaga ng Hulyo 25, 2016 na. Si Isabel Pons Lara ang pangalan niya, at ang asawa niyang si Edwin Lara ay nagtatrabaho bilang security guard sa Central Oregon Community College. Agad niyang hiniling na makipag-usap sa pulis ng mag-isa. Ayon sa pulisya, mukhang sobrang nababahala siya. Sinabi niya na may nakakabigla na sinabi sa kanya ng kanyang asawa nang umuwi ito sa gitna ng gabi. Binigla siya nito nang sabihin, nasagasaan ko ang isang babae gamit ang patrol car ko. Nang humingi siya ng higit pang detalye, sinabi lang, nasa shed natin ang mga gamit niya. Unang nabanggit ang pangalan ni Edwin Lara sa investigasyon sa nangyari kay Kylie Ann Sawyer. Ang kanyang sinabing pag-amin ay hindi akma sa alam na ng pulisya, kaya kailangang agad suriin. Ang katawan na natagpuan sa Highway 126 ay hindi pa opisyal na nakilala. Pero ang kaalaman ni Isabel ay nagpahiwatig na maaaring may koneksyon sa dalawang kaso. Maingat na isinulat ng mga opisyal ang kwento ni Isabel at agad hiniling ang higit pang impormasyon tungkol sa kotse na sangkot. Si Lara ay nagtatrabaho bilang school security guard at ang Central Oregon Community College ay gumagamit ng kanyang kotse bilang patrol car. Naging mahalaga ang pagsuri sa kotseng iyon. Kung totoo ang nangyari na iniulat ni Isabel, maaaring may mahalagang ebidensya ang kotse sa loob o labas. Pagkatapos nito, nagbago ang investigasyon. Sa una, nawawalang tao ang kaso.
Ngayon, ang mga clue ay nagpapahiwatig ng posibleng krimen na maaaring ginawa ng isang pinagkakatiwalaan ng publiko. Kaya, ang unang tanong na bumangon ay, maaari bang itago ng isang college security officer ang ganitong seryosong bagay ng aksidente? Kung totoo ang sinabi ni Isabel, kaya mabilis na interesado ang pulisya sa kanyang kwento, kahit wala pang matibay na ebidensya. Ang pag-amin, kahit narinig lang ng isa, ang naging pinakamahalagang clue ng pulisya. Ngayong ang pangalan ni Edwin Lara ay nasa gitna ng investigasyon, ang pagkawala ni Kylie ay naglilink sa mas nakakatakot at madilim na kwento. Pagkatapos ng pahayag ni Isabel, nagsimula ang pulisya ng buong paghahanap sa tahanan ng Lara. Sinimulan nila sa shed at garage, kung saan sinabi ni Isabel na maaaring itago. Hindi sila nagtagal sa paghahanap bago may natuklasan na hindi basta coincidence. May malinaw na dugo sa isang berdeng backpack. Sa loob ay mga damit, papeles, at iba pang personal na gamit ni Kylie Ann Sawyer. Kalaunan ay nakumpirma ng kanyang pamilya at kaibigan na akin niya ang mga ito. Lalong nakakabigla ang resulta ng paghahanap habang nagpapatuloy. Natuklasan ng mga investigador ang dugo sa sahig sa utility room. Hindi lang ilang patak, kundi mga mansa na nagpapahiwatig ng matagal na kontak. May malaking bato sa malapit na may marka sa ibabaw. Kalaunan ay sasabihin ng mga forensic expert na may kaugnayan ito sa nangyari, pero ang hitsura nito sa simula ay agad na nagbigay ng red flag. Ang katotohanan na natagpuan ang security uniform ni Lara sa loob ng bahay ay nakakuha ng atensyon. May mga mansa rin ito ng dugo at hindi sapat para sa maliit na aksidente. Ang laki at lokasyon ng mga marka ay hindi akma sa kwento ng aksidente sa tabi ng kalsada. Natuklasan ng mga opisyal ang isang school project na nakaimbak sa drawer na lalong nakakatakot. Ito ay tungkol sa sikat na serial killer na kilala bilang railroad killer. Ang project mismo ay hindi itinuring na direktang ebidensya, pero binanggit ito sa opisyal na report bilang bagay na tumutulong sa pagbuo ng larawan ng personalidad ng suspect. Lahat ng ebidensya na natagpuan sa tahanan ng Lara ay sapat na para tuluyang pabulaanan ang unang claim na aksidente sa trapiko. Ang dami at uri ng natagpuan ay nagpapahiwatig ng malupit na krimen at pagsisikap na itago ang nangyari. Habang sinuri ng pulisya ang scene, isang tanong ang nanatili, gaano ba kagaling ang pagplano ng gawain ito kung ang maraming piraso na nakakalat pero nakalap sa isang lugar ay nagpinta ng ganitong nakakademonyong larawan? Lalong nagiging malinaw sa paglipas ng oras na ang tahanan ni Edwin Lara ay hindi na basta secondary point sa investigasyon. Ito ay napakahalaga sa pag-alam kung ano talaga ang nangyari noong gabing nawala si Kylie. Ang ebidensya na natagpuan sa kanyang tahanan ay mas direktang nag-ugnay sa kanya sa kaso kaysa una naisip ng mga detective. Nang matagpuan ng pulisya ang mga mahalagang piraso na yon, umaasa silang mabilis na ma-interrogate si Edwin Lara. Pero mabilis na nabigo ang planong iyon. Wala na sila nang pumasok si Isabel sa Redmond Police Department. Umalis na siya sa bahay, kinuha ang family car, at hindi na bumalik. Hindi niya sinabi sa kanyang asawa o sa sinuman sa Central Oregon Community College kung saan siya nagtatrabaho bilang security guard. Hindi nagtagal, nagsimula ang pulisya na sundan siya at nakita na patimog ang direksyon niya. Sa puntong iyon, nagsimula na siyang tingnan ng pulisya hindi lang bilang posibleng suspect sa pagkawala ni Kylie, kundi bilang taong sinusubukang iwasan ang responsibilidad. Ang unang alert ay ipinadala sa mga unit ng Oregon State Patrol. Kalaunan, ipinadala rin sa mga tropa sa California. Sa bawat bagong impormasyon, lalong nagiging malinaw na ang kaso ni Kylie ay simula pa lang. Nakakabahalang pattern, kakaibang pakikipag-ugnayan sa mga babaeng hindi kilala. Kakaibang pag-ugali at ruta ng paglalakbay na hindi makatwiran para sa taong sinusubukang maglinaw lang ang naiulat sa daan ni Lara. Ang mga pagbabagong ito ay nagbigay ng impresyon na sadyang iniwasan ang pulisya at kumikilos sa paraang hindi makatwiran. Pagkatapos sabihin ni Isabel ang kanyang alam, lumitaw si Edwin Lara sa lugar ng Salem kinabukasan. Doon unang lumala ang kanyang pag-ugali na maayos na naitala. Si Andrea May ay pauwi na mula sa trabaho sa isang raw store nang makita niya siya. Siya ang unang nakaranas ng kanyang lumalaking paggamit ng puwersa at banta para manatili sa kontrol. Ang sumunod ay isang kidnapping na nagpatunay na lumipat na si Lara mula sa orihinal na kaso kay Kylie. Pagkatapos nito, ganap na nagbago ang kwento. Hindi na iniisip ng pulisya na sinusubukan lang ni Lara itago ang isang nakakabiglang aksidente.
Ngayon ay tumatakas na siya at mapanganib dahil handa siyang gumamit ng banta, pressure, at karahasan sa mga estranghero para manatili sa kontrol. Sa puntong ito, ang kanyang mga aksyon ay planado at predictable, at siya ay totoong panganib sa sinumang makasalubong niya. Patuloy na nagmaneho si Lara patimog, at isang bagong bahagi ng kaso ang nagsimulang mabuo. Sa bahaging ito, ang pagkawala ni Kylie ay simula pa lang sa isang serye ng lalong seryosong pangyayari. May mga bagong biktima na sa kaso at ang pulisya sa Oregon at California ay mabilis na nagtrabaho ng magkasama para pigilan ang kanyang pag-unlad. Ang gusto lang ni Andrea mainang matapos ang kanyang double shift sa Ross sa Salem at maglakad papunta sa kanyang kotse sa parking lot ay umuwi at matulog. Gayunpaman, isang lalaki na may baril ang sumalakay sa kanyang kotse pagkasara niya ng pinto at pagkaupo. Ang taong iyon ay si Edwin Lara. Hinahanap na siya ng pulisya sa puntong iyon pero walang paraan para malaman iyon ni Andrea. Sa passenger seat, itinutok niya ang baril sa ulo niya, binantaan, at sinabing magmaneho. Wala siyang paraan para makatakas. Ginawa ni Andrea ang sinabi. Itinutok siya ni Lara patimog at nagsimula silang magmaneho sa Oregon. Hindi siya masyadong nagsalita pero ang sinabi niya ay nagpapalinaw. Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, determinadong manatili sa kontrol si Lara. Sinubukan ni Andrea na manatiling kalmado sa pamamagitan ng pagtatanong ng simple, hindi nakakabantang tanong para malaman kung ano ang layunin niya. Maikli at magulo ang kanyang sagot. Sa susunod na ilang oras, patuloy na sinabi ni Lara na magbago ng direksyon, humihinto sa highway papunta sa parking lots at bumabalik. Sa wakas, pumili siya ng murang hotel at sinabing sumama siya sa loob. Pagdating sa kwarto, tumaas ang tensyon. Kinuha ni Lara ang kanyang phone, sinabing manatili malapit, at inutusan na gawin lahat ng sinabi, walang tanong. Sa isang punto, nagsimula si Lara ng mga galaw na nagpapalinaw na mas agresibo siya. Alam ni Andrea na ang direktang pagtanggi ay maaaring magdulot ng marahas na reaksyon. Mabilis niyang binago ang estratehiya, sinabing may medical problems siya, at binigyan ng babala ang posibleng panganib kung magpapatuloy. Ang mga sagot na ito ay nagpabagal sa kanya, na nagbigay ng mahalagang oras sa kanya. Patuloy na naghahanap si Andrea ng paraan para manatiling ligtas kahit sa ilalim ng banta at malaking stress. Nanatili siyang kalmado, sinubukang huwag magpakita ng takot, at mukhang handang makipagtulungan. Ang pamamaraang ito ay nagpababa ng tensyon sa sitwasyon, na nagpabago kay Lara sa pagitan ng banta at pagpapakita ng kontrol. Pagkatapos, sinabi ni Lara sa kanya sa hotel room na yon ang bagay na nagbago ng lahat. Unang beses niyang sinabi kay Andrea, pinatay ko ang babaeng yon. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy. Walang binigay na pangalan pero malinaw sa paraan ng pagsabi niya. Seryoso niya ito. Hanggang ngayon walang malinaw na dahilan kung bakit niya pinili ang oras na yon o si Andrea para sabihin yon. Pero ang pag-unawa kung bakit niya piniling sabihin at kung paano siya kumilos sa oras na yon ay nagpapakita sa atin ng isip ng isang taong hindi na tumatakbo kundi lumalala. Doon na unawaan ni Andrea na hindi siya nakikipagharap sa taong natatakot dahil nagkamali. Ang taong may hawak sa kanya ay nakagawa na ng sobrang masama at ganap na may kakayahang gawin ulit. Nanatili siyang kalmado, maingat na pinipili ang kanyang mga salita at ginawa ang lahat para iwasan ang isa pang atake. Marahil isa sa pinakamahalaga na tumulong sa kanya na makaraos sa susunod na ilang oras ay ang kanyang kakayahang manatiling kalmado at unawain ang nangyayari. Patuloy na nagmaneho si Edwin Lara patimog pagkatapos magpalipas ng gabi sa hotel at lalong nagiging galit. May kontrol pa rin siya kay Andrea May, pero malapit na siyang lumipat sa iba. Nakita ni Lara ang isang matandang lalaki na si Jack Levi na nakatayo sa tabi ng kanyang kotse malapit sa Northern California, malapit sa Super 8 Hotel. Bigla, lumapit si Lara at nagsimulang magpaputok. Tinamaan si Jack pero nabuhay siya. Ito ay malaking pagbabago. Ito ang unang beses na napatunayan na gumamit si Lara ng puwersang nakamamatay ng walang provocation. Hindi nagtagal pagkatapos ng pamamaril, iniwan ni Lara ang kotse ni Andrea at pumunta sa kalapit na parking lot. Nakita niya ang isang pamilya na may dalawang matanda at isang batang lalaki na nakaupo sa kanilang kotse. Binantaan niya sila ng baril at pinilit na lumabas ng kotse at sumakay ulit ayon sa utos niya. Ganap niyang kinontrol ang sitwasyon, salamat, at pinakawalan ang pamilya ng walang pinsala. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanilang kotse para ipagpatuloy ang pagtakas, pero hindi niya pinakawalan si Andrea.
May kontrol pa rin siya sa kanya dahil kasama pa rin siya. Sa bawat oras, lalong kakaiba ang kanyang pagkilos. Sa napakahalagang panahong ito, gumawa si Edwin Lara ng video message na nagbigla sa publiko at mga opisyal. Sinabi niya na siya ay kriminal na tumatakbo. Ang eksaktong salita niya ay may nakakatakot na paglalarawan sa sarili, "Ako ay isang mamamatay tao na malaya." Nang lumabas ang video na yon, nagdulot ito ng shockwaves sa lugar. Malinaw na hindi lang siya sinusubukang tumakas ng lihim. Ipinapahayag niya ang kanyang mga aksyon sa lahat at maaaring ipinapakita na handa siyang magpatuloy sa pagiging agresibo. Nagsimula ang mga police department mula sa iba't ibang county na magbahagi ng impormasyon sa real time. Pampublikong itinaas ang antas ng panganib sa lahat. Ang tape na yon ay nagpapakita ng nakakabahalang pagbabago mula sa aksyon na ginawa ng lihim patungo sa aksyon na ginawa ng hayagan. Hindi na lang tungkol sa pag-iwas sa pagkahuli. Ngayon ay nasa high alert ang buong komunidad. Lalong hinabol si Lara habang patimog siya papuntang California. Sa wakas, napinpoint ng pulisya kung nasaan siya. Nang dumating ang patrol units, may high-speed chase. Pagkatapos may kakaibang nangyari. Ginamit ni Lara ang phone ni Andrea para tumawag ng tulong. Binago ng tawag na yon ang takbo ng kaso. Sinabi ni Lara sa dispatcher na pinatay niya si Kaylee Ann Sawyer. Sinabi niyang armado siya at may hostage kasama. Sinabi rin niyang kusang susuko siya kung titigilan ng pulisya ang paghabol sa kanya. Sinabi niya ang pangalan niya at tinanong kung saan sila ligtas na makakahinto. Isang checkpoint ang itinayo ng Highway Patrol sa Corning, California. Pinahinto ni Lara ang kanyang kotse sa gilid, itinapon ang baril niya sa labas ng bintana, at itinaas ang mga kamay habang lumalapit ang pulisya. Maayos na naaresto. Maraming opisyal ng pulisya ang sabay na lumapit sa kanya, inilabas sa kotse at inaresto. Si Andrea May, ang pangalawang tao sa kotse, ay ligtas ding inilabas. Pero dahil hindi nila alam ang sitwasyon at mataas ang tensyon sa scene, pansamantala siyang hinuli bilang posibleng suspect. Hanggang makumpirma ang identity at role, ganoon ang karaniwang proseso. Nang mapatunayan na siya ay hostage, inilayo siya kay Lara at ibinigay sa mga eksperto sa pagtulong sa mga traumatized. Isang direktang pag-amin mula sa suspect, ang ligtas na pagbabalik ng hostage, at mas malalim na pag-unawa sa mga pangyayari na nagsimula sa Bend ilang araw bago ay humantong sa mahalagang turning point na ito sa kaso. Dapat sabihin na ang emergency call ni Lara ay nagbago ng buong kaso. Pagkatapos nito, hindi na naghahanap ng suspect ang pulisya, kundi nag-asikaso ng surrender, na nagkumpirma ng chain of events. Nang maaresto si Lara, nagbago ang mga bagay. Ngayong nasa kustodiya na siya ng pulisya, nagsimula silang suriin ang kanyang mga claim at pagsama-samahin ang buong sequence ng events. Sa kanyang unang interview, hindi mapagkakatiwalaan si Edwin Lara. Sinabi niyang aksidenteng nasagi niya ang isang batang babae malapit sa college grounds, natakot, at nagsinungaling dahil sa takot. Pero nang ipakita ng pulisya kay Lara ang ebidensya, ang berdeng duffel bag ni Kaylee, mga mansa ng dugo, ang nasirang bato, at ang uniform na may biological material, nagsimula siyang baguhin ang kwento. Dahan-dahan binago ni Edwin Lara ang kanyang kwento, habang dumarating ang higit pang ebidensya. Sa paglipas ng oras, sa wakas ay tinanggap niya na ang pagkikita niya kay Kaylee ay hindi aksidente. Inamin niyang kinuha niya ito mula sa college grounds, inilagay sa kanyang patrol car, hinostage laban sa kanyang kalooban, at pagkatapos ay sinakal hanggang mamatay. Sinabi niyang tinamaan niya ito ng bato at inilipat ang katawan. Ayon sa kwento niya, 2 beses niyang itinago ang katawan. Una malapit sa paaralan at pagkatapos sa tabi ng Highway 126 kung saan sa wakas natagpuan. Sinabi rin niyang sinubukan niyang itago ang kanyang tracks sa pamamagitan ng pagtatapon ng damit, paglipat ng mga gamit, at paglilinis ng garage at shed ng dugo. Ito ang unang buong timeline na akma sa physical evidence. Tumulong ito sa mga investigador na pagsama-samahin kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Habang ini-interrogate si Lara, higit pang detective ang ipinadala sa spot sa mapa na kanyang sinikulan. Doon natagpuan ang katawan. Kalaunan ay nakumpirma na yun nga ni Kaylee Ann Sawyer. Pinatunayan ng forensic evidence sa scene ang huling inamin ni Lara at pinabulaanan ang unang sinabi niya tungkol sa aksidente. Mahalagang tandaan na binago lang ni Lara ang kwento niya kapag may bagong ebidensya.
Ang detalye na yan lamang ay nagpapakita kung bakit hindi maaaring kunin agad sa face value ang kanyang unang pahayag hanggang lubusang naimbestigahan. Matapos ang investigasyon, dinala sa korte ang kaso ni Lara. Inakusahan siya ng pagpatay kay Kylie Ann Sawyer at pinilit ng mga prosecutor ang pinakamalupit na parusa. Sinubukan ng kanyang defense team na ipawalang bisa ang mga confession niya dahil sinabi nilang ginawa ito sa ilalim ng duress, pero ang physical evidence at detalyadong pagkakahawig ay ginawang imposible yon. Sinabi ng hukom na guilty si Lara. Ang kidnapping kay Andrea May ay sinubukan sa ibang korte. Banta, illegal na pagkakulong, paggamit ng armas, at psychological harm ay ilan sa iba pang charges laban sa kanya. Inamin ni Lara ang ginawa niya pero sinubukan niyang bawasan ang kanyang kasalanan. Muli, hindi sumang-ayon ang korte sa kanyang rason. Mga miyembro ng pamilya ni Kylie ang nagsalita sa korte sa mga session. Ang kanilang sinabi ay tungkol sa pagkawala na hindi na maaaring mapunan. Pinag-usapan nila ang kanyang mga pangarap, kung sino siya, at kung paano malalim at permanenteng nasaktan sila ng mga aksyon ni Lara. Para sa kanila, ang desisyon ay nangangahulugan na nagawa ang hustisya at ang krimen na ito ay parusahan. Nagsalita rin si Andrea May sa korte. Pinag-usapan niya ang takot, ang mga oras na iniisip niyang hindi siya makakaligtas, at ang mahabang daan sa recovery pagkatapos ng courtroom. Ang kanyang kwento ay nagpapakita hindi lang kung gaano siya nasaktan, kundi kung gaano siya katibay sa harap ng matinding panganib. Si Edwin Lara ay binigyan ng habambuhay na pagkakakulong ng walang posibilidad ng parol. Ang pagpili na ito ay nagpapakita kung gaano kalubha ang kanyang mga aksyon at kung gaano siya kalaking banta sa iba. May dalawang bahagi ang kanyang sentensya, ang kanyang ginawa at ang epekto nito sa public safety at tiwala sa komunidad. Dahil sa kanyang ginawa, 2 pamilya ang naapektuhan. Isa ang nawalan ng anak at ang isa ay nakaligtas sa kidnapping. Malaki rin ang pagbabago sa campus safety rules dahil sa mga krimen at maingat na sinuri ang training at pagbabantay sa mga security worker. Ang ginawa ni Edwin Lara ay sumira ng mga buhay, nag-uga sa buong rehiyon, at nag-iwan ng mga peklat na hanggang ngayon ay ginagamot pa ng komunidad na ito. Salamat sa panonood at paglaan ng oras ninyo dito ngayon. Ang inyong suporta ay sobrang halaga. Bawat view, like, comment, at share ay tumutulong sa paglago ng channel na ito, at nagbibigay daan sa atin na magpatuloy sa paglikha ng content na sumisiyasat sa mas madilim na sulok ng pag-ugali ng tao, nagpo-promote ng kamalayan at nagpapaalala sa atin lahat na manatiling vigilant. Sa pagiging dito ninyo, bahagi kayo ng komunidad na nagpapahalaga sa kaalaman, critical thinking, at pagiging alerto sa hindi mahuhulaang mundo. Kung hindi pa kayo, siguraduhing mag-subscribe, pindutin ang bell icon, at i-on ang lahat ng notifications para hindi kayo makaligtaan ng bagong video. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-comment sa ibaba. Ang inyong feedback, thoughts, at engagement ay tumutulong palakasin ang komunidad na ito at maabot ang higit pang tao na nagmamalasakit sa katotohanan, kaligtasan, at kamalayan. Bawat interaction, gaano man kaliit, ay tumutulong panatilihing buhay at aktibo ang space na ito.